Congressman, nalito ko doon sa sinabi niyo. Sabi mo, maniniwala lang ako kapag sinabi na ng mga otoridad. Hindi ba ang nagbanggit na po nito si President Marcos Jr., maging si DILG Secretary Remulla? Parte naman po sila ng otoridad. Atin na po kausapin si ako, Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Garbin. Sir, maganda umaga po ulit. Magandang umaga, Manong Ted, at kay DJ Chacha. Sa lahat ng tagapanood at tagapakinig po, magandang umaga po. Sir, nung pong kayo nakausap namin, kaninyo agad niyong pinalipad sa Prague ang inyong Chief of Staff, from Milan in Italy, para lang ho talaga alamin ang balita sa sinasabi ng Presidente na nahuli ng otoridad doon daw po sa Prague, si Ginoong Saldico at hawak ngayon because of immigration issues. Ano po ang report ng inyong Chief of Staff, sir? Well, tama po kayo, Manong Ted. Ang aking Chief of Staff, si Attorney Jess Lapus, nagbabakasyon siyang Milan. At agad-agad nung nabalita na pumutok yung balita na nahuli nga, ay inutusan natin na lumipad na sa Prague to see to it the condition of Saldico and to give some assistance kung mapipwede. Bagamat ay pumunta siya kaagad-agad kasi 1 hour lang naman yung kanyang flight, pagdating niya sa Prague, wala siyang nakuhang any information whatsoever to the authorities, police authorities. Gaya din ang sinasabi ng Ministry of Justice ng Czech Republic. Kung sila nga po ay walang information, how much more kaya yung ating pang inutusan na empleyado na nagbabakasyon sa Czech Republic po o sa Milan. So, until now, wala ho talaga tayong information whatsoever. Nakipag-ugnayan ho ba ang inyo pong tauhan sa embahada natin doon sa parting yon ng Europa? Sa katotohanan po sa report, because we presume na kapag ganyan ho, di po ba, attorney, agad dapat sabihan po yung embassy noong tao na kanila pong hawak. Well, tama po, Manong Ted. Yun din ang aking instruction to coordinate with our embassy officials. But unfortunately, ang sabi niya ay sirado because he arrived there Friday evening and then Saturday, Sunday, sarado yung embahada. But what he did is to closely coordinate with the police ng Prague, police authorities, and wala siyang nakuhang sagot at wala ding impormasyon na maibigay yung police authorities sa Prague. So far po, sir, ano po ang hawak niyong impormasyon ngayon dito po sa sitwasyon ni Mr. Saldico? I was able to reach out po sa pinakamalapit at sa pinakapamilya. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Opo. So may chismis na lumalabas na kasama daw yung buong pamilya doon sa pag-cross border. When we say kasama yung buong pamilya ay siyempre kasama yung mga anak siguro. But I cannot confirm that. But the only information that I got which is verifiable sa isang kamag-anak ay sabi nila everything is okay. Meaning siguro hindi naka-detain. I don't know kung ano yung gustong sabihin nila noon kasi I want to inquire further kung naka-detain ba, what's the underlying circumstance. Ang sagot lang nila sa akin is everything is okay. So, Congressman, hindi na po talaga kayo nagtanong kung totoong na-detain si Zaldico. And pwede po ba naming malaman kung sino po itong kaanak na inyo pong nakausap? Ay, on the condition po na wag i-mention yung kanyang pangalan kasi he wants to protect also his privacy. Nakakaawa naman po. Sige po. Nobody wants to. Oo. Pero, yun lang po ang aking masasabi talaga. So, Congressman... But what really puzzles me, Manong Ted and DJ Chacha, is the assertion that Saldico is a holder of a Portuguese passport. Kasi kami rin dito sa Bicol region,
tinatanong bakit daw bumoto sila sa isang Portuguese. Sabi ko, hindi yan siguro kapanipaniwala. And siguro I think we should press on those who are saying na si Kong Saldi ay Portuguese passport holder dahil nalilito rin ang aming mga kababayan dito sa Bicol region. Okay, so sa ngayon po, kayo mismo sir na kanyang kapartido ay walang impormasyon sa katotohanan na siya ay may hawak na Portuguese passport? Tama po. Namamangha rin ho kami dahil dalawang termino siya. Pangatlong termino niya na to. At talagang bawal na Manong Ted kung siya ay Portuguese passport holder because that is a ground for disqualification as member of the House of Representatives. And to assert that he's a passport holder of a foreign country ay namamangha rin ho kami. And until now, wala akong maisagot sa aming mga constituent. And sana ho matutukan natin ito because this is a very vital information as to his status. Kasi kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europa. On the other hand, kami na ho dito sa Bicol region, we want to really determine the truthfulness of that assertion dahil kami ho ay accountable din dito sa Bicol region. Na ang isang representative namin ay kumbaga kung totoo man yan ay dapat hindi sana nag-qualify. So whether there's a truth to it or pawang base lamang sa maling akala, sana malaman natin yung totoo. Ang sabi po kasi ng kalihim ng DILG kaya siya ho nahuli nagpakakampante. I think that's the word na ginamit. Alam mo Manong Ted, ate naman in the ordinary human experience pag ikaw ay nailalagay sa alanganin na siguro the most important document na makakapagsalba sa iyo ay hindi mo iiwanan or hindi mo makakalimutan. So I think that is contrary to human experience, Manong Ted. And the same way na yung kanyang sinasabi na because there are some previous assertion na basta Manong Ted, dito na lang tayo sa Portuguese passport kasi I'm trying to reach out also to the Portuguese embassy to shed light to the truth of that assertion. Until now, walang maibigay ang Portuguese embassy sa ating bansa. Kayo mismo sa Portuguese embassy in Manila, no? Yes po, because I think they are the nearest and the most convenient authority to give and to shed light to the truth of that. Until now, wala silang maibigay na pahayag. Okay. Yung pong everything is okay na sinasabi ng inyong nakausap na kapamilya po ni Ginoong Saldico, ang inyo hubang katanungan ay tungkol lamang sa kanya o meron pang ibang mga kapamilya si Saldico na kasama at allegedly ay baka hawak ngayon ng mga Czech authorities? Alam mo nung tinanong ko Manong Ted kung talagang naaresto, nakadetain, ano ang kanyang sitwasyon. Ang sagot lang sa akin, I mean, my focus doon sa aking inquiry ay kay Salde ko. Ang sinagot sa akin ng kamag-anak ay everything is okay. Sige. So, Congressman, sa dulo, dun po sa pakikipag-usap ninyo sa kaanak, kayo mismo, hindi kayo naniniwala dito sa balitang ito na talagang nakadetain po siya sa ngayon? Kasi may pahayag din po na sinabi si DILG Secretary Remulla na posible daw na 1 o hanggang 3 linggo mapabalik ng bansa si Saldico. Hindi ko po, maniniwala lang po ako kung galing na mismo sa ating mga otoridad. And as I've said earlier, and this is based on official news report, that the Ministry of Justice of Czech Republic, sila mismo nagsasabi na kahit sila walang impormasyon at nag-aantay pa sila ng official report ng kanilang mga pulis relative to the arrest or detention of Saldico. So until now po, ayaw ko rin ho
venture into any speculation kasi mahirap Okay. po kasi Opo. syempre ang taong bayan po ay kumbaga naniniwala kaagad sa mga reports na baka hindi naman walang basihan. Oo. Congressman, nalito ko doon sa sinabi niyo. Sabi mo, maniniwala lang ako kapag sinabi na ng mga otoridad. Hindi ba ang nagbanggit na po nito si President Marcos Jr., maging si DILG Secretary Remulla? Parte naman po sila ng otoridad. DJ Chacha at the one who has the primary jurisdiction when you speak of detention and arrest of a certain individual, and when you speak of a foreign country like Prague under Czech Republic, siguro simple lang po, siguro Czech yung bansa authorities. na po, the Czech authority. So that's how simple it is po. Oo. Okay. Sa Czech authorities po, Opo. mag-aabang kayo. Sige. Malinaw.